4:00 ng umaga. Iminulat ko ang aking mga mata. Sonia, umupo ka. Ang kanyang kamay ay yumakap sa aking baywang. Ang mainit niyang katawan ay gumapang sa aking likuran. Bumuntong hininga ako ng bahagya. Daniel, ginawa na natin kanina. Kahit na po, 34 na taong gulang. 24 na taon siyang mas bata sa akin. Ngunit ang lalaking ito ay tila hindi napapagod. Kaninang hating gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, at ngayon, papalapit na naman siya. Wala ka talagang katapusan, ano? Bulong ko. Mahina siyang tumawa. Nang marinig ko ang tawang iyon sa aking tainga, sa hindi may paliwanag na dahilan, hindi ako nakaramdam ng pagkainis. Sa halip, kumabog ang aking dibdib. Ito ang unang pakakataon sa buong buhay ko na makaranas ng ganitong gabi. Hindi ako makapaniwala na sa edad kong ito, ginagawa ko ito. 1 buwan pa lang ang nakalipas, ang araw-araw kong buhay ay ang kumain mag-isa, manot ng TV mag-isa, at matulog mag-isa sa walang laman na boarding house. Ang pagkakaroon ng lalaki sa buhay ko, ay ni sa panaginip ay hindi ko inisip. O mas tamang sabihin na, inisip kong wala akong karapatan. Dahil 35 taon akong namuhay ng ganun. Ngunit ngayon, narito ako sa mga bisig ng isang lalaking 24 na taon na mas bata sa akin. Sa mga bisig isang binatang hindi napapagod. Paano nangyari ito? Ang kwentong ito ay nagsimula 1 buwan na ang nakalipas, sa araw na unang kumatok ang binatang iyon sa pinto ng aking boarding house. Bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-subscribe at i-like ang video na ito. 1 buwan na ang nakalipas, isang hapon sa buwan ng Abril, kung kailan nagsisimula pa lang ang tag-araw. Naglalaba ako sa aming hardin. Ang puting kumot ay isinasampay sa hangin. At may mahinang amoy ng sampagwita na nakmumula sa kung saan. Isang mapayapang hapon. Isang hapon na napakatahimik, halos malungkot. Ang boarding house ko ay maliit lamang na may 3 silid. Dati, puno ang lahat ng 3 silid, ngunit mula nang umalis ang huling estudyante noong nakaraang taon, ako na lang mag-isa. Sayang na iwanang bakante ang 2 silid, ngunit tamad akong maganap nga bagong nangungupahan. Kaya hinayaan ko na lang lumipas ang mga araw. Noon, tumunok ang aking telepono. Si Susan pala. Hoy, anong ginagawa mo? Nagsasampay. Bakit? Wala lang, nainip ako. Kumain ka na ba ngang tanghalian? Naginit ako ng instant noodles. Noodles na naman? Paano ka na lang kung puro noodles ang kinakain mo? Nainis na sabi ni Susan. Ang kaibigan kong ito ay kaedad ko, 58 taong gulang, at 35 taon na kaming matalik na makaibigan. Isa siyang retiradong may-ari ng salon na kahit masakit magsalita ay may malalim na pagmamalasakit. Ano naman ang lulutuin ko para sa sarili ko? Nakakatamad. Kaya nga lagi kong sinasabi sa iyo, hanggang kailan ka mag-isa? Panahon na para mabuhay ka para sa sarili mo. Anong buhay? Wala na akong kaunayan sa ganyang mga bagay. Hoy, Sonia. 58 ka na. May mahaba ka pang buhay na haharapin. Ngumiti na lang ako bilang sagot. Hindi mali ang sinabi ni Susan. Ngunit alam kong matagal nang natapos ang pag-ibig sa buhay ko. Sa edad na 23, nabuntis ako ng lalaking minamahal ko. Ngunit nang malaman niya ang tungkol sa pagbubuntis ko, tumakas siya. Nawalan kami ng komunikasyon, at isinilang ko ang aming anak ng mag-isa. Si Marco, ang aking anak. Mula nun, 35 taon akong namuhay ng mag-isa. Nagtrabaho ako sa restaurant, naglinis ng mabahay, kahit anong trabaho ay pinasok ko para lang mapalaki ang aking anak. Hindi man lang ako nakipadet. Ni hindi nakahawa ng kamay ng lalaki. Ganun ako namuhay bilang isang ina, sa takot na marinig ni Marco ang salitang anak sa labas. At ngayon, si Marco ay may sarili ng pamilya sa Maynila, at ako na lang ang naiwan sa maliit na boarding house na ito.
Ang paminsan-minsang tawag sa telepono at pagbisita tuwing Pasko ang tanging ugnayan namin. Malungkot ba ako? Oo, malungkot ako. Ngunit tinanggap ko na iyon bilang aking kapalaran. 35 taon akong namuhay ng ganun, ano pa ba ang asahan ko ngayon? Oy, nakikinig ka ba? Bumalik ako sa realidad sa boses ni Susan. Oh, nakikinig ako. Basta, kumain tayo sa labas minsan. Huwag kang lahing kumakain ng noodles. O na, o na. Nang ibaba ko ang telepono, naramdaman kong mas naging tahimik ang hardin. Ang tunog ng gadamit na hinahangin, at ang malayong tahol ng aso. Iyon lang ang naririnig ko. Bumuntong hininga ako at akmang papasok na dala ang walang lamang palanggana. Noon, may narinig akong tao sa gate. Excuse po. Paglingon ko, isang binatang hindi ko kilala ang nakatayo roon. Mukha siyang nasa mga unang taon ng kanyang 30. May dala siyang isang maleta, at ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Maitim ang ilalim ng kanyang mamata, at ang kanyang mabalikat ay baksak. Mukha siyang may pinagdadaanan. Ito po ba ang boarding house? May bakante pa po bang kwarto? Ah, oh, meron pa. Ibinaba ko ang palanggana at sinalubong siya. Nang malapitan ko siya, mukha siyang mas bata kaysa sa inaakala ko. Siguro nasa kalagitnaan ng 30. Matangkat siya at payat, ngunit malapat ang kanyang nga balikat. Sandaling pumasok sa isip ko na gwapo siya, ngunit agad ko itong iwinaksi. Bakit ko naman isipin iyon? Tuloy ka. Ipapakita ko sa iyo ang mga kwarto. Habang ginagabayan ko siya papasok. Nagtanong-tanong ako. Ang pangalan niya ay Daniel, 34 na taong gulang. Isa siyang freelance translator. Galing siya sa Maynila at naghahanap ng tahimik na lugar para magpahinga. Gaano kakatagaw mananatili? Hindi ko pa po alam. Siguro 1 buwan o 2 muna. Ang boses niya ay malumanay at kalmado. Hindi siya gaanong masalita. Tipong nagsasalita lang kapag kailangan. Ipinakita ko sa kanya ang isang bakanteng silid na maraw, at tumango siya at sinabing, "Dito na po ako." Mabilis natapos ang aming usapan. Kaunting deposito at buwan ng upa, kasama na ang almusal at hapunan. Tumango siya nang ipaliwanag ko ito. Pagkain po. Kayo po ang magluluto. O, kung gusto mo. Mahirap kumain mag-isa, di ba? Salamat po. Habang inayos niya ang kanyang nagamit, nahanda akong hapunan. Hindi ito espesyal. Tinolang manok, tortang itlog, at ilang gulay. Kapag mag-isa lang ako, noodles lang ang kinakain ko. Ngunit dahil may bisita, natural na nanghanda ako ng mayos na pagkain. Nang makaharap kami sa hapagkainan, kakaiba ang naramdaman ko. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling may kasamang kumain sa masang ito. Mula nang umalis si Marco, lagi akong mag-isa. Tahimik na kumain si Daniel. Ngunit bigla siyang huminto at tumingala. Aling Sonia? Oh? Kayo pa bang nagluto nito? Ah, simpleng luto lang iyan. Matagal niyang tiningnan ang pagkain bago nagsalita. Matagal na po akong hindi nakakatikim ng lutong bahay. Sa isang salitang iyon, may kung anong kumirot sa aking puso. Ang binatang ito, may pinagdadaanan siya. Agad kong naramdaman. Ang pagod niyang mukha, ang walang laman niyang mamata, at ang pagsasabi niyang matagal na siyang hindi nakakatikim ng lutong bahay. Naisip ko, ang taong ito ay malungkot din. Kumain ka lang. Habang nandito ka, hindi mo kailangang mag-alala sa pagkain. Nang sabihin ko iyon, tumango siya. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso pa rin, ngunit parang may kaunting lumambot sa kanya. Pagkatapos kumain at mahugas ng pinggan, bumalik ako sa aking silid. Siguro dahil matagal akong hindi may kasamang kumain, magaan ang pakiramdam ko. Sa totoo lang, masaya ako. Ang pagkakaroon ng ibang tao sa bahay ay tila nakpabaho sa hangin. Nang gabing iyon, matapos ang mahabang panahon, tumingin ako sa salamin.
Ang muka ang 58 taong gulang na babae ang bumungat sa akin. Marami ng kulubot, at ang balat ko ay mukhang nawalan ng sigla. Noong bata ako, sinasabihan akong maganda, ngunit ngayon, mukha na akong ordinaryong ale. Ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, ng gabing iyon, pinansin ko ang aking mukha. Ano kaya ang tingin ng binatang iyon sa akin? Hindi ko alam kung bakit ko naisip iyon. Siguro dahil matagal akong hindi nakakilala ng bagong tao. Ipinili ko ang aking ulo at pinatay ang ilaw. Sinabi ko sa sarili ko na itigil na ang mga kalokohang iniisip. Hindi ko pa alam noon na ang binatang ito ang babago sa buong buhay ko. Isang linggo na ang nakalipas mula nang dumating si Daniel. Sa loob ng isang linggong iyon, nakaranas ako ng kakaibang bagay. O mas tamang sabihin na mga bagay na hindi ko nakasanayan. Para sa isang taong 35 taon nang namumuhay ng mag-isa, ang maito ay bago sa akin. Ang unang kakaibang bagay ay ang kape. Kinabukasan pagdating ni Daniel, tulad ng dati, pumunta ako sa kusina. Ngunit may isang tasa ng kape sa mesa. Umuusok pa. Bagong timpla. Ano ito? Bulong ko sa sarili. Noon, lumabas si Daniel mula sa kanyang silid. Kaising na po pala kayo. Naktimpla ako ang kape, inyo na po. Ikaw ang naktimpla nito. Opo, maga po kasi akong nagigising. Naktimpla na rin ako para sa inyo. Naguguluhan ako. Isang border na nagtitimpla ang kape para sa may-aring bahay? Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Hindi ba dapat baliktad? Hindi ba dapat ako ang gumagawa niyon para sa kanya? Salamat. Pero hindi mo kailangang gawin ito. Kaya kong magtimpla para sa sarili ko. Okay lang po. Uminom din naman po ako. At bumalik na si Daniel sa kanyang silid. Tulala akong nakatayo. Hawak ang tasangang kape. Nang tikman ko ito, masarap. Hindi mapait, hindi maasim. Tamang-tama sa panlasa ko. Nakakataon lang siguro, naisip ko at binalewala ito. Ngunit kinabukasan, at sa masumunod na araw, laging may kape sa mesa tuwing umaga. Sa loob ng isang linggo, hindi ito pumalya kahit isang araw. Ang pangalawang kakaibang bagay ay ang sako ng bigas. Nung ika-4 na araw, nag-order ako ng bigas mula sa tindahan sa kanto. Isang sako ng 20 kilo, na iniwan ng delivery boy sa labas ng gate. Bumuntong hininga ako at sinubukang hilahin ang sako. Masakit ang likod ko kaya nahihirapan akong magbuhat ng mabibigat. Habang dahan-dahan kong hinihila, may biglang lumapit. Ako na po. Si Daniel pala. Hindi ko alam kung kailan siya lumabas. Ngunit bigla na lang niyang binuhat ang sako ng bigas. Binuhat niya ang 20 kilong sako na parang wala lang at dinala ito sa kusina. Saan ko po ilalagay? Diyan sa sulok. Hindi ba mabigat? Hindi po. Ibinaba niya ang sako at pinakpag ang alikabok. Dapat akong magpasalamat. Ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, hindi ako makapagsalita. Dahil sa loob ng 35 taon, walang sinuman ang tumulong sa akin na magbuhat ng mabibigat na bagay. Kahit noong maliit pa si Marco, ako ang gumagawang lahat, at nang lumaki siya, nasa Maynila na siya. Salamat, hirap kong sabi. Tumango si Daniel at bumalik sa kanyang silid. Ang pangatlong kakaibang bagay ay ang gripo. Noong ika-5 araw, nagsimulang tumulo ang gripo sa kusina. Nakakainis ang patak-patak na tulo kaya naisip kong tumawag ng tubro. Ngunit pagdating ng gabi, napansin kong hindi na ito tumutulo. Naayos na yata? Bulong ko. Noon, dumaan si Daniel sa sala at nagsalita. Iyan po. Inayos ko na po. Luma na po kasi ang gasket, simpleng ayos lang. Ikaw ang nagayos? Kailan? Kaninang tanghali po. Habang nasa palengke kayo. Natigilan ako. Isang border na nag-ayos ng gamit ng walang paalam sa may-ari? Oo, nakakatuwa, pero kakaiba.
Bakit niya ginagawa ang lahat ng ito? At ang pinakakakaibang bagay ay ang pagaya niyang maglakad-lakad. Nung ika-6 na araw, pagkatapos kong magugas ng pinggan sa gabi at nakaupo sa sala, lumapit si Daniel. Aling Sonia, nakakain na po kayo, di ba? Oh, bakit? Gusto niyo po bang maglakad-lakad? Maganda po ang panahon. Nagulat ako. Maglakad-lakad. Bakit ako yayain binatang ito na maglakad-lakad? Salamat na lang, Daniel. Ikaw na lang. Nainip po kasi akong mag-isa. Pwede po bang samahan niyo ako? Ang kanyang mga mata ay nakatiti sa akin. Kahit seryoso ang kanyang mukha, ang kanyang tingin ay seryoso. Kakaibang mahirap tanggihan. Sige, sandali lang. Sa huli, sumama ako. Hindi ko alam kung bakit. Pwede ko namang tanggihan, ngunit kusa na lang gumalaw ang aking mapaa. Naglakad kami, sa maeskinita nga aming lugar. Palubok na ang araw, at ang langit ay kulay kahel. Malamig ang simoy ngang hangin. Tahimik na naklakat si Daniel sa aking tabi, at tahimik din akong naklakat. Sa hindi may paliwanag na dahilan, hindi ito awkward. Matapos ang ilang sandali, nakarating kami sa isang maliit na parke sa dulo ang aming lugar. May isang bangko dun, at magkatabi kaming umupo. Tumingin kami sa papalubog na araw, at sandaling katahimikan ang namayani. Aling Sonia, unang nagsalita si Daniel. Bakit? Kasama niyo po ba ang pamilya niyo dito? Isang biglang tanong. Nag-isip ako sandali bago sumagot. May isa akong anak na lalaki, pero nasa Maynila siya. Nakakainggit naman po. Nakakainggit? Bakit? Tumingin si Daniel sa langit. Ang kulay ngang papalubok na araw ay tumama sa kanyang muka. Sa sandaling iyon, ang kanyang ekspresyon ay mukhang napakalungkot. Iniwan po kasi akong nangnay ko nung 7 taong gulang ako. Napahinto ako sa paghinga. Iniwan niya na sa edad na 7? Tumira po ako sa tatay ko. Pero mula nang mag-asawa siya ulit, hindi na niya ako pinansin. Lumaki po akong mag-isa. Kalmado ang boses ni Daniel. Para siyang nakukuwento ngang buhay ngang iba. Ngunit alam ko kung gaano kalaking sugat ang nasa likod ng kalmadong iyon. Hindi ko po talaga alam kung ano ang ibig sabihin ng tahanan, patuloy niya. Ang mainit na pagkain, ang taong naghihintay sa iyo. Sa mga libro at palabas ko lang po iyon nakikita, hindi ko pa po naranasan. Nanikip ang aking dibdib. Naalala ko ang mahirap na pinagdaanan ko sa pagpapalaki kay Marco. Ngunit kahit papaano, nasa tabi ako ni Marco. Ang binatang ito ay iniwan ng ina sa edad na 7 at halos itakwil ng ama. Kaya siguro, kapag nandito po ako, kakaiba ang pakiramdam ko. Napapanatak ako. Tumingin si Daniel sa akin. Parang nakauwi na ako sa bahay. Sa isang salitang iyon, tila tumigil ang pagtibok ng aking puso, parang nakauwi sa bahay. Sa walang lamang boarding house na ito, sa lugar kung nasaan ang matandang babaeng ito ay parang tahanan, kaya ba nagtitimpla kang kape tuwing umaga? Nagbubuhat ng sako ng bigas? At nag-ayos ng gripo? Tanong ko. Tumango si Daniel. Gusto ko po sanang may magawa para sa inyo. Para kasing nakakahiya, puro na lang ako asa sa inyo. Anong asa? Nagbabayad ka naman ngang upa. Kahit na po. Muli siyang tumingin sa langit. Halos mawala na ang liwanag ng araw. Dahan-dahang bumababa ang dilim. Naawa ako sa binatang ito. Kasabay nito, may kakaiba akong naramdaman. Ang pagnanais na yakapin siya, na haplusin ang kanyang buhok. Maternal instinct ba ito? O may iba pa? Hindi ko pa alam nun kung ano iyon. Habang pauwi kami, nagsalita si Daniel. Aling Sonia, bukas po, maglakat-lakat ulit tayo? Bukas ulit? Opo. Mahanda po sigurong maklakat-lakat tayo tuwing gabi. Hindi ako nakasagot. Tumango na lang ako. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makatanggi. Kinabukasan, dumating si Susan.
Bigla siyang sumulpot bandang tanghali. Oy, andito na ako. Uy, bakit ka napadalaw? Bakit pa ba? Para kumain. Magluto ka noodles. Pumasok si Susan sa kusina at binuksan ang ref. Nakita niya ang 2 tasangang kape sa mesa. Uy, 2 tasangang kape ang iniinom mo ngayon. Ah, iyan. Tinimla iyan nega border ko. Border? May bago kang border? Nanlaki ang mamata ni Susan. Ikinuwento ko ng maikli ang tungkol kay Daniel, isang 34 taong gulang na translator mula sa Maynila, tahimik at hindi masalita. 34? Ang bata pa. Border lang siya. Ano ka ba? Pero bakit now titimple na kapeng boda pa sa mayari? Nenlidang mamatay ni Susan. Nataranta ako at iwinagaywe ang aking kamay. Mabait lang talaga siya. Dahil uminom din naman siya. Nagtitimpla na rin siya para sa akin. Mabait, dahil lang doon, mabait na. Dahil lalaki siya at ginagawa niya iyon sa isang babae? Anong pinagsasabi mo? 24 na taon ang agwat namin. Ano naman ngayon? Napailing si Susan. Hoy, Sonia. Imulat mo ang mga mata mo. Ang isang lalaking gumagawa niyan sa isang babae ay hindi dahil sa awa. Anong pinagsasabi mo? Malungkot lang talaga siya. Iniwan siyang nanay niya nung bata pa siya. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng pamilya. Nang sabihin ko iyon, sandaling natigilan si Susan. Iniwan ng nanay. Oh, noong 7 taong gulang daw siya. Kawawa naman pala. Pero iba iyon sa pinupunto ko. Hinawakan ni Susan ang aking kamay. Sonia, 35 taon na tayong makaibigan. Alam ko ang iniisip mo. Oh, kawawa ang binatang iyon. Pero kawawa ka rin. 35 taon kang namuhay ng mag-isa. Kaya dapat kang mag-ingat. Mag-ingat saan? Sa puso mo. Huwag kang basta-basta magbibigay ng damdamin. Tumawa ako. Isang pilit na tawa. Ano ka ba? Sa tingin mo mababaliw akong mahulog sa isang 34 taong gulang. Parang apo ko na iyon. Apo? Anong apo? Anak. Basta, mag-ingat ka. Ganun ang sinabi ni Susan, kumain ng noodles, at umalis, paggalis niya. Matagal akong nakatulala. Mag-ingat sa puso ko. Kalokohan. Ako ay 58 at siya ay 34. Anong damdamin ang mabubuo ko sa isang lalaking 24 taon ang agwat sa akin? Naawa lang ako. Nawa ako sa isang batang iniwan ng ina at lumaking mag-isa. Iyon lang iyon. Ganun ko kinumbinsi ang aking sarili. Nang gabing iyon, muling nag-aya si Daniel na maglakat-lakat. Aling Sonia, gusto niyo po ulit mamasyal. Dapat akong tumanggi. Tulad ng sinabi ni Susan, dapat akong mag-ingat. Ngunit iba ang lumabas sa aking bibig. Sandali lang, maghintay ka. Hindi ko alam kung bakit. Kusa na lang gumalaw ang aking mangga pa. Sinasabi ngang isip ko na hindi pwede, ngunit hindi sumusunod ang aking katawan. Habang naglalakad kami sa eskinita, nakuwento si Daniel ng iba't ibang bagay. Tungkol sa kanyang trabaho bilang translator, tungkol sa hirap ngang buhay sa Maynila. Nga simpleng kuwento sa araw-araw. Nakikinig lang ako, ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, hindi ako nainip. Ang boses ng binatang ito ay mahan sa aking pandinak. Umupo kami sa bangko sa parke at tumingala sa langit. Si Daniel ay nakaupo sa tabi ko, ang kanyang balikat ay halos isang dangkal na lang ang layo sa akin. Aling Sonia, bakit? Kapag nandito po ako, talagang panatag ang loob ko, sabi niya habang nakatingin sa akin. Salamat po. Sa pagtanggap ninyo sa akin. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang paktibok ng aking puso. Salamat sa pagtanggap? Bakit sinasabi ngang binatang ito ang mga ganitong bagay? Wala iyon. Nakbabayat ka naman ng upa, sinadya kong maging masungit. Ngumiti si Daniel.
Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ngumiti. Ang ngiting iyon ay kakaibang tumatak sa aking puso. Pag-uwi ko at pagiga sa kama, hindi ako makatulog. Ang masinabi ni Daniel ay paulit-ulit na umikot sa aking isipan. Parang nakauwi na ako sa bahay. Salamat po sa pagtanggap ninyo sa akin. Ang mga salitang iyon ay tila gumalaw sa isang bahagi ng aking puso na matagal nang nanigas sa loob ng 35 taon. May isang damdamin na matagal ko nang ibinaon ang tila unti-unting lumalabas. Ano ba itong ginagawa ko? Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Siguro maternal instinct lang ito. Siguro naawa lang ako sa mga taong kaawa-awa. Iyon lang siguro. Habang sinusubukan kong kumbinsihin ang aking sarili, ipinikit ko ang aking mga mata. Ngunit hindi agad dumating ang antok. 2 linggo na ang nakalipas mula nang dumating si Daniel. Sa loob ng 2 linggong iyon, nasasanay na ako sa kakaibang routine. Ang kape sa mesa tuwing umaga, ang paglalakat-lakat tuwing gabi, ang maikling pag-usap habang kumakain. Mga bagay na hindi ko man lang naisip noong mag-isa pa ako. Nang araw na iyon, makulimlim ang langit mula pa umaga, sabi nila, magsisimula na ang tag-ulan, at mukhang ulan nga. Lumabas ako sa hardin para kunin ang nga sinampay at tumingala sa langit. Puno ngang maitim na ulap. Mukhang malakas ang ulan ngayon, bulong ko sa sarili. Noon, lumabas si Daniel mula sa pintuan. Aling Sonya, may lakat po kayo ngayon? O, pupunta ako sa bayan para mamalengke. Naubusan na kami ng mapampalasa. Mukhang ulan po. Ako na lang po ang pupunta. Hindi, kailangan kong personal na pumili. Ako ang nakakalam kung ano ang bibilhin. Nag-aalalang tumingin si Daniel sa langit. Magdala po kayo ngang payong. O na. O na. Kumaway ako at lumabas ng gate. Sa oras na iyon, inakala kong walang mangyayaring masama. Mamamalengke lang naman ako at babalik. Ngunit nagsimulang makagulo ang mga bagay-bagay sa bayan. Habang namimili ako sa palengke, biglang dumilim ang langit. Pagkatapos, kumulog at kumidlat, at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napakalakas. Halos hindi ko makita ang daan. Nagantay akong matagal sa ilalim ng bubong ng palengke. Ngunit hindi tumitila ang ulan. May dala akong payong, sigurado akong dinala ko ito. Kaya binuksan ko ang payong at nagsimulang maglakad. Ngunit napakalakas ng hangin kaya nabali ang payong ko. Habang sinusubukan kong ayusin, basang-basa na ako. Wala na akong nagawa. 20 minuto ang layo ng bahay, kaya halos tumakbo na ako. Pagdating ko sa bahay, para akong basang sisi. Mula ulo hanggang paa, basang-basa ako, at nanginginig sa ginaw. Pagbukas kong pinto, sinalubong agad ako ni Daniel. Aling Sonya, anong nangyari sa inyo? Napakalakas kasing ulan. Ayos lang po ba kayo? Pumasok po kayo at magbihis agad. Kukuha po akong ng tuwalya. Nagmamadaling kumilos si Daniel. Pumasok ako sa aking silid. Hinubad ang basang damit, at naksuot ng tuyong damit. Ngunit nilalamig ako. Parang nilalaknat ako. Hala. Baka makasakit pa ako. Pagsapit ang gabi, kumpirmado na. Umabot sa 39 degrees ang laknat ko, sumasakit ang ulo ko, at nananakit ang buong katawan ko, nagsimula na rin akong umubo. Nagtalugbong akong kumot at humiga. Aling Sonya, ayos lang po ba kayo? Kumatok si Daniel sa pinto. Oo, ayos lang. Magpapahinga lang ako. Ang hapunan po? Kailangan niyo pong kumain. Wala akong ganang kumain. Magpapahinga na lang ako. Sandaling katahimikan ang namayani sa labas ng pinto. Pagkatapos, narinig ko ang boses ni Daniel. Igagawa ko po kayong lugaw. Kailangan niyo pong kumain kahit kaunti. Hindi ako sumagot. Wala akong lakas. Ipinikit ko ang aking mga mata at nakatulog. Gaano katagal ang lumipas?
Nagising ako sa pakiramdam na may malamig na dumampi sa aking Nakaupo si Daniel sa tabi ng kama. May hawak siyang bimpo at pinupunasan ang aking Daniel. Gising na po pala kayo. Mataas po kasi ang laknat niyo. Lalagyan ko po sana ng bimpo. Kanina ka pa ba diyan? Kanina lang po. Nagluto na po ako, Angel Lugaw. Kaya niyo po bang kumain? Itinaas ni Daniel ang isang maliit na mangkok. Lugaw. Umusok pa. Ikaf ang nagluto? Opo. Kahit hindi niyo po maubos. Okay lang. Kumain lang po kayo kahit kaunti. Sinubukan kong bumangon. Inalalayan ako ni Daniel ngang unan sa aking likod. Pagkatapos, sumandok siyang lugaw at inilapit sa aking bibig. Ako na. Huwag na po. Nanginginig ang kamay niyo. Toto, nanginginig ang aking mga kamay. Dahil ba sa laknat o sa kung ano, hindi ko alam, ngunit nahihirapan akong humawak ng kutsara. Sa huli, tinanggap ko na lang ang lugaw na isinusubo sa akin ni Daniel. Ano ba itong ginagawa ko? Naisip ko. Ang pakainin ng isang 34 taong gulang na binata ay nakakahiya at kakatwa. Ngunit hindi sumusunod ang aking katawan. Wala akong nagawa kundi manatiling tahimik. Nang makakain akong kalahating mangkok ng lugaw, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Inalis ni Daniel ang mangkok at muling inilagay ang bimpo sa aking Matulog na po kayo. Babantayan ko po kayo. Okay lang, matulog ka na rin. Gabi na. Hindi po pwede. Masyadong mataas ang laknat niyo. Hindi ko po kayo pwedeng iwanang mag-isa. Seryoso ang pagkakasabi ni Daniel. Wala na akong lakas para tumanggi. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Sa gitna ng laknat, paulit-ulit akong nagigising at nakakatulog. Sa tuwing nagigising ako, nandun si Daniel sa tabi ko. Pinapalitan ang bimpo. Nag-abot energy tubig, nagayos energy kumot. Buong gabi niya akong inalagaan. Madaling araw na siguro. Medyo bumaba na ang laknat ko. Habang lumilinaw ang isip ko, iminulat ko ang aking mamata. Madilim ang silid, at isang maliit na ilaw lang ang nakabukas. Nakaupo si Daniel sa isang silya sa tabing kama, nakayuko ang ulo. Mukhang nakatulog na siya. Hawak pa rin ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay mainit. Hindi ako gumalaw at tiningnan ko lang siya. Ang kanyang tulok na muka ay mas bata kaysa karaniwan. O mas tamang sabihin na, mukha siyang isang bata. Kahit gaano karaming hirap ang pinagdaanan niya, ang kanyang tulok na mukha ay puro at inosente. Inalagaan niya ako buong gabi. Nanikip ang aking dibdib. Sa loob ko 35 taon, walang sinuman ang nagalaga sa akin kapag may sakit ako. Kahit noong maliit pa si Marco, kahit may sakit ako, kailangan kong bumangon para magluto. Wala akong panahon para magpahinga. Ngunit ang binatang ito, na isang border lang, na 2 linggo ko palang kakilala, ay inalagaan ako buong gabi. Noon, bumulong si Daniel sa kanyang pagtulog. Mama, napahinto ako sa pahinga. Mama, huwag kang umalis. Nangingini ang kanyang boses. Nakapikit ang kanyang mga mata, mukhang nananaginip. Humigpit ang hawak niya sa aking kamay. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwanang mag-isa. Parang maiyak ako. 34 na taong gulang na, ngunit hinahanap pa rin ng binatang ito ang kanyang ina. Ang inang iniwan siya sa edad na 7 ay hinahabol pa rin niya sa kanyang nga panaginip. Hindi ko namalayan, iniabot ko ang aking kamay at hinaplos ang kanyang buhok. Ang malambot na buhok ay dumampi sa aking nga daliri. Hush! Hindi ako alis. Bulong ko. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi iyon. Kusa na lang lumabas sa aking bibig. Nandito lang ako. Hindi ako alis. Tila naging mas payapa ang mukha ni Daniel. Huminto ang kanyang pagsasalita sa pagtulog at naging regular ang kanyang pahinga. Matagal kong hinaplos ang kanyang buhok.
Habang iniisip ko kung ano itong ginagawa ko, hindi ko ito mapigilan. Naawa ako sa binatang ito. Kasabay nito, may kakaibang damdamin na lumitaw. Pagiging ina ba ito, awa, o may iba pa, hindi ko alam. Ang tanging naisip ko ay sana hindi matapos ang sandaling ito. Gaano katagal ang lumipas? Dahan-dahang iminulat ni Daniel ang kanyang mga mata. Malabo ang kanyang paningin habang tinitingnan ako. Pagkatapos, nang maintindihan niya ang sitwasyon, nanlaki ang kanyang mamata. Aling Sonya, gising na po pala kayo. Kumusta na po ang laknat niyo? Medyo bumaba na. Salamat naman po. Nakahinga nga maluwag si Daniel. Ngunit nun, napansin niya. Ang aking kamay ay nasa kanyang ulo pa rin. Ah, nagsalita po ba ako sa pagtulog ko kanina? Tanong niya. Medyo nanginginig ang kanyang boses. Kaunti. Ano po ang sinabi ko? Nak-alinlangan ako sandali. Dapat ko bang sabihin ang totoo? Sa huli, sinabi ko ang totoo. Sinabi mong mama, huwag kang umalis. Nanigas ang mukha ni Daniel. Nahihiya ba siya o natataranta? Hindi ko mabasa ang kanyang ekspresyon. Pasensya na po. May narinig po kayong kakaiba. Walang dapat ihingi ng tawad. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit parang kailangan kong gawin iyon. Ang lungkot mo siguro. Daniel. Tumingin si Daniel sa akin. Namumula ang kanyang nga mata. Aling Sonya. Bakit? Kakaiba po talaga akong tao. Yumuko siya. 34 na taong gulang na po ako, pero nananaginip pa rin po ako tungkol sa nanay ko. Umiyak na parang bata. Nagmamakaawa na huwag siyang umalis. Nakakahiya po. Di ba? Huwag mong sabihin iyan. Mas hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. Kapag malungkot ka, kahit sa panaginip, nangungulila ka. Anong masama doon? Hindi mo iyon kasalanan. Itinaas ni Daniel ang kanyang ulo, at tumingin sa akin. May mga luha sa kanyang mga mata. Isang 34 taong gulang na lalaki, isang binatang 24 taon na mas bata sa akin, ay umiyak na parang bata. Hindi ko namalayan, iniabot ko ang aking kamay at pinunasan ang kanyang maluha. Ang mainit na luha ay dumampi sa dulo ang aking nga daliri. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Daniel ang aking kamay. At dahan-dahang yumuko, inilapat ang kanyang no sa likod ng aking palad. Salamat po, Aling Sonya. Nanginginig ang kanyang boses. Ako dapat ang magpasalamat sa pag-alaga mo sa akin buong gabi. Hindi po. Salamat po sa pakikinig niyo sa akin. Sa hindi niyo po pag-isip na kakaiba ako. Iyon po ang pinasasalamatan ko. Itinaas ni Daniel ang kanyang ulo. Nagtama ang aming mga mata. Napakalapit. Halos madama ko ang kanyang hininga. Tila tumigil ang oras. Walang nagsasalita. Tinitingnan lang ang isa't isa. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Dahan-dahang lumapit si Daniel. Hindi ako umiwas. Dapat akong umiwas, ngunit hindi gumagalawa ang aking katawan. Sa totoo lang, ayaw kong umiwas. Ang kanyang mga labi ay dumampi sa aking noo. Isang malambot at mainit na pakiramdam. Maikling sandali lang iyon, ngunit ang init ay tila kumalat sa buong katawan ko. Wala na po kayong lagnat? Bulong ni Daniel. Hindi ako nakasagot. Tila huminto ang aking pahinga. Dahan-dahan siyang lumayo. At bahagyang ngumiti. Pasensya na po. Lumampas po yata ako. Ipinili ko ang aking ulo. Hindi ako makapagsalita. Matulog na po kayo, Aling Sonya. Igagawa ko po kayo ulit ng lugaw sa umaga. Tumayo si Daniel at lumabas ng silit. Narinig ko ang paksarangang pinto at ang paglayo ng kanyang mayapak. Matagal akong nakatingin sa kisame. Ang aking puso ay kumakabog pa rin. Ang init na iniwan sa aking noo ay hindi nawawala. Ano ba itong ginagawa ko? Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 35 taon.
Ang makaramdam ngang ganito sa isang tao, ang ganitong paktibok ng puso, ang halik sa na nagiwan ng ganito katagal na pakiramdam. Hindi. Hindi ito pwede. Sa isip ko, iyon ang sinasabi ko. 58 ako at siya ay 34. Isang imposibleng bagay. Dahil lang ito sa laknat kaya nakakaganito ang isip ko. Bukas, pagising ko, makakalimutan ko na ang lahat. Kanung ko kinumbensi ang aking sarili habang ipinipikit ang aking mga mata. Ngunit hindi dumating ang antok. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ngang 35 taon, hindi ako nakatulog dahil sa pag-isip sa isang lalaki. Ang init na iniwan sa aking ay hindi nawala hanggang sa sumikat ang araw. Isang linggo na ang nakalipas mula nun. Gumaling na ang laknat ko, ngunit ang puso ko ay hindi. Sa halip, mas naging komplikado pa ito. Sa tuwing nakikita ko ang mukha ni Daniel, naalala ko ang nangyari ng gabing iyon. Ang nga labing dumampi sa aking ang nanginginig na boses, ang nga matang may luha. Lahat. Nagsimula akong iwasan si Daniel. Kahit may kape sa mesa tuwing umaga, maikli lang ang pasasalamat ko at tumatalikod na ako, tinatanggihan ko na rin ang pag-aya niyang maglakat-lakat sa gabi. Kahit sa pagkain, iniwasan kong magtama ang aming na mata. Hindi ito pwede. Maktino ka, Sonia. Gabi-gabi kong sinasabihan ang aking sarili. Isang 58 taong gulang na nahuhulog sa isang 34 taong gulang? Kalokohan. Hindi ito pag-ibig. Nakakamali ka lang dahil matagal kang hindi nakaranas ng kabaitan mula sa iba. Dahil sa mataas na laknat kaya lumabo ang iyong pag-iisip. Kanon ko kinumbensi ang aking sarili. Ngunit hindi sumusunod ang aking puso. Napansin yata ni Daniel na iniwasan ko siya. Sa una, lumalapit pa rin siya tulad ng dati. Ngunit nang patuloy akong umiwas, unti-unting lumungkot ang kanyang muha. Ngunit nakititimpla pa rin siya na kapatuwing umaka, at nakbubuhat na mabibigat na bakay para sa akin. Tahimik lang. Sa tuwing nakikita ko iyon, naninikip ang aking dibdib. Dapat ko bang ipaliwanag kung bakit ako nakakaganito? O mas mabuting panatilihin na lang ang distansya? Araw-araw akong nag-iisip. Noong 3 linggo, isang gabi. Nahuhugas ako ng pinggan sa kusina. Pagkatapos kumain ng hapunan, pumasok si Daniel sa kanyang silid, at ako na lang mag-isa ang nahuhugas. Tanging tunog ng tubig ang maririnig sa tahimik na gabi. Noon, may narinig akong mayapak sa aking likuran. Aling Sonia. Boses ni Daniel. Hindi ako luminghon. Nakpatuloy lang ako sa pahuhugas. Bakit? Galit po ba kayo sa akin? Natigilan ako. Hindi ko inaasahan ang tanong na iyon. Anong pinagsasabi mo? Iniwasan niyo po kasi ako nitong mga nakaraang araw. Hindi ako nakasagot. Mahirap magsinungaling. At mahirap ding sabihin ang totoo. Tuwing umaga kapag binibigyan ko kayo ng kape, hindi man lang kayo tumitingin sa akin. Ayaw niyo na ring maglakad-lakad. At hindi niyo na rin ako kinakausap kapag kumakain tayo. Unti-unting bumaba ang boses ni Daniel. Kung may nagawa po akong mali, sabihin niyo po sa akin. Ayusin ko po. Bumuntong hininga ako at pinatay ang gripo. Dapat akong lumingon, ngunit hindi gumagalaw ang aking mapa. Natatakot akong kapag nakita ko si Daniel, muling magugulo ang aking damdamin. Wala kang ginawang mali. Kung ganun po, bakit niyo po ako iniwasan? Abala lang ako. Kahit alam kong halatang nagsisinungaling ako, iyon ang sinabi ko. Narinig ko ang paglapit ni Daniel. Nagsisinungaling po kayo. Kinagat ko ang aking labi. Bakit napakamapilit ng binatang ito? Dahil po ba sa nangyari noong gabing iyon? Tila huminto ang paktibok ng aking puso. Ang gabing iyon. Ang gabing may sakit ako. Ang sandaling dumampi ang kanyang ngalabi sa aking Nainis po ba kayo sa pahalik ko sa niyo? Hindi iyon. Hindi ko namalayang sumagot ako. Muling lumapit si Daniel. Halos madama ko na ang init ng kanyang katawan sa aking likuran. Kung ganon po, ano po?
Basta. Hindi ko masabi. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Aling Sonya. Bumaba ang boses ni Daniel. Isang seryosong tono. Gusto ko po kayo. Tila huminto ang aking paginga. Gusto? Anong ibig niyang sabihin? Bilang isang babae. Narinig ko ang kanyang hininga sa aking likuran. Napakalapit. Kung lilingon ako, makakadikit na kami. Anong pinagsasabi mo? Ilang taon ang akwat natin? Nanginginig kong sabi. 24 na taon po. Kaya nga, anong magugustuhan mo sa akin? Isang matandang puro kulubot. Hindi po kayo matanda. Seryoso ang pakakasabi ni Daniel. Kapag kasama ko po kayo, panatag ang look ko. Parang nakauwi na ako sa bahay. Mainit, ligtas, at walang alalahanin. Kinagat ko ang aking labi. Ang masalitang iyon ay napakasakit pakinggan. Dahil iyan sa mas matanda ako. Para akong nanay mo kaya komportable ka, hindi dahil gusto mo ako bilang babae. Hindi po. Lumapit pa si Daniel. Ngayon, ramdam ko na ang init ng kanyang katawan sa aking likod. Sa una po, iyon din ang inisip ko. Dahil wala akong ina, kaya siguro nakakit ako sa pagiging ina niyo. Ngunit hindi po pala. Sandali siyang huminto. Nakita ko po kayo bilang isang babae, hindi ko po alam kung kailan nagsimula. Ngunit ganun po ang nangyari. Maganda po kayo sa paningin ko. Gusto kong makasama kayo. Gusto kong hawakan ang kamay niyo. Nanigas ang aking katawan. Hindi ako makapaniwala na seryoso ang binatang ito sa sinasabi niya. 58 na ako. Alam ko po. Sa edad ko, hindi nakakatwa kung magawa kamay tayo. Wala po akong pakialam. Balif ka. Balif ka talaga. Hindi ko namalayang nakmura ako. Niyakap ako ni Daniel mula sa likuran. Biglaan. Ang kanyang dibdib ay dumikit sa aking likod, at ang kanyang nga braso ay yumakap sa aking baywang. Ang matigas niyang dibdib ay ramdam ko sa aking likod. Hindi ito pwede. Sabi ko, ngunit hindi gumagalaw ang aking katawan. Dapat ko siyang itulak, ngunit hindi ko mayangat ang aking mga braso. Sandali lang po. Bulong ni Daniel. Naramdaman ko ang kanyang hininga sa tabi ng aking tainga. Sandali lang pong ganito. Ang aking puso ay kumakabok ng malakas. Ang init na dumadaloy mula sa kanyang katawan ay napakainit. 35 taon akong hindi nayakap ng sinuman, ngunit sa mabisig ng binatang ito, tila natutunaw ako. Gaano katagal kaming nakatayong ganun? 1 minuto ba o 5 minuto? Hindi ko alam. Tila tumigil ang oras. Humihingal ako at nanghihina ang aking mga tuhod. Daniel, bakit po? Hindi talaga ito pwede. Bakit po? Ang agwat ng edad natin. At kung ano ang sasabihin ng mga tao. Imposible ito. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Mas hinigpitan ni Daniel ang yakap. Basta okay lang po sa inyo. Sapat na sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata. Bumibigay na ang aking puso. Hindi. Sigaw ngang isip ko. Hindi ito pwede. Ngunit hindi sumusunod ang aking katawan. Noon, tumunok ang telepono ni Daniel. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang mga braso at kinuha ang telepono. Tiningnan niya ang screen at nanigas ang kanyang mukha. Sino iyan? Tanong ko. Nag-alinlangan sandali si Daniel bago sumagot. Isang kakilala lang po. Nang matapos ang tawag, may pumasok na text message. Hindi ko sinasadyang napatingin sa screen. Ang pangalang nakasulat doon ay nakita ko. Daniel, si Sofia ito. Tumawag ka naman. Isang pangalan ng babae. Sino si Sofia? Nanginginig kong tanong. Hindi ko alam kung bakit ako nanginginig. O mas tamang sabihin na, alam ko. Selos. Sa edad kong ito, nagseselos? Nakakatawa. Ex-girlfriend ko po. Sagot ni Daniel. Tapos na po kami. 1 taon na kaming hiwalay. Pero bakit siya tumatawag? Hindi ko po alam. Nitong mga nakaraang araw,
Paminsan-minsan siyang tumatawag pero hindi ko sinasagot. Kinagat ko ang aking labi. Ex-girlfriend, isang batang babae. Siguradong mas maganda at mas bata sa akin. Kung ikukumpara sa kanya, ano ako? Isang matandang puro kulubot. Najing malamig ang hangin. Ang init kanina ay biglang nawala. Gabi na. Pupunta na ako sa kwarto ko. Unang nagsalita ako. Hinawakan ni Daniel ang aking kamay. Aling Sonia, mag-usap po tayo bukas. Tinanggal ko ang aking kamay at pumasok sa aking silid. Isinara ko ang pinto at umupo sa kama. Sofia, ang pangalang iyon ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Bakit tumatawag ang ex-girlfriend niya? Gusto ba niyang makipagbalikan? Baka mahal pa ni Daniel ang babaeng iyon. Ano ba itong ginagawa ko? Nainis ako sa sarili ko. Nagsasalos sa isang border na 2 linggo ko palang kakilala. Isang 58 taong gulang na nagsasalos sa isang 34 taong gulang. Nababaliw na ba ako? Tumunok ang aking telepono. Si Susan. Hoy, anong ginagawa mo? Wala lang. Bakit ganyan ang boses mo? May problema ba? Agad na nahalata ni Susan. Bumuntong hininga ako at sumagot. Walang problema. Sinungaling. Dahil sa binatang iyon, di ba? Hindi ako sumagot. Napailing si Susan. Hoy, ano bang sinabi ko sa iyo? Mag-ingat ka, di ba? Border lang siya. Border lang, pero ganyan ang boses mo. Hoy, Sonia, magtino ka. Naging seryoso ang boses ni Susan. Lahat ng lalaki, ganyan. Kapag mabait sa iyo ang isang batang lalaki, may dahilan iyan. Imposibleng seryoso iyan. Laro lang iyan sa kanya. Susan, makinig ka kahit ayaw mo. 35 taon na tayong makaibigan. Ayokong makita kang masaktan. Parang maiyak ako. Baka tama si Susan. Posible bang maging seryoso ang isang 34 taong gulang sa isang 58 taong gulang na babae? Siguro dahil lang sa lungkot kaya pansamantala siyang umasa sa akin. Sige, mag-iingat ako. Mabuti. Huwag kang basta-basta magbibigay ng damdamin. Nang ibaba ko ang telepono, mas naging tahimik ang silid. Narinig ko ang hangin sa labas ng bintana. Tama si Susan. Kailangan kong maktino. Habang iniisip ko iyon, may kumatok sa pinto. Aling Sonia. Si Daniel. Hindi ako sumagot. Hindi po kayo tulog, di ba? Nakabukas po ang ilaw. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, narinig ko ulit ang boses ni Daniel. Dahil po ba kay Sofia kaya masama ang loop niyo? Kinagat ko ang aking labi. Tapos na po talaga kami. 1 taon na kaming hiwalay at hindi nag-usap. Bigla na lang po siyang tumatawag nitong mga nakaraang araw, pero wala po akong interes sa kanya. Nagmamakawa ang boses ni Daniel. Sa inyo lang po ako interesado. Totoo po. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Nakatayo si Daniel sa labas. Nag-aalala ang kanyang muka. Pasok. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi iyon. Kusa na lang lumabas sa aking bibig. Dahan-dahang pumasok si Daniel sa aking silid. Isinara ang pinto. Kaming dalawa lang sa maliit na silid. Isang kama, isang maliit na tokador. Iyon lang ang laman ngang silid. Aling Sonia, huwag mo na akong tawaging Aling Sonia, sabi ko. Ano po ang itatawag ko sa inyo? Ewan ko. Ate. Tita. Ayoko po. Lumapit si Daniel. Pire ko po ba kayong tawaging ate? Kumabog ang aking puso. Ate? 58 na ako. Anong ate? Pero gusto ko po kayong tawaging ate. Hinawakan ni Daniel ang aking kamay. Isang mainit na kamay. Ate. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya akong ganun. Parang maiyak ako. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit sa isang salitang iyon, bumigay ang aking puso. Huwag kang magsalitang kalokohan. Loko po talaga ako.
Isang lokong nahulog sayo, ate. Niyakap ako ni Daniel. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya itinulak. O mas tamang sabihin na, hindi ko siya kayang itulak. Ang kanyang yakap ay mainit. Nang isupsop ko ang aking muha sa kanyang matigas na dibdib, narinig ko ang tibok ng kanyang puso. Mabilis. Hindi lang pala ako ang kinakabahan. Okay lang ba talaga ito? Matanda na ako. Sinabi ko na pong hindi mahalaga iyon. Paano kung magsisi ka? Hindi po. Itinaas ni Daniel ang aking mukha. Naktama ang aming nga mata. Ang aking mukha ay nakikita sa kanyang nga mata. Ate, ang ganda mo. Sinungaling. Totoo po. Dahan-dahan siyang yumuko. Papalapit na ang kanyang ngalabi. Ipinikit ko ang aking nga mata. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, makasama kaming pumasok sa kama. Sa unang pagkakataon sa loob ng 35 taon, niyakap ako ng isang tao bilang isang babae. Ngunit buong gabi, hindi ako nakatulog. Habang natutulog si Daniel sa tabi ko, nakatingin ako sa kisame at nag-isip. Sofia, ang ex-girlfriend, bata at maganda. Bakit bigla siyang tumatawag? Dapat ba akong mag-ingat tulad ng sinabi ni Susan? May isang bahagi ngang aking puso ang hindi mapakali. Hindi ko alam kung totoo ang kaligayahang ito o isang panandaliang panaginip lang. Ilang araw na ang nakalipas mula ng gabing iyon. Ang aming relasyon ni Daniel ay tuluyan ng nagbago. Pagising ko sa umaga, siya ang nasa tabi ko, at sa pagtulog sa gabi, siya rin ang kasama ko. Ang kama na 35 taon kong tinulugan mag-isa ay ngayon ay para na sa dalawa. At si Daniel, talagang hindi napapagod. Sa una, sa gabi lang. Isang beses bago matulog, at isang beses sa madaling araw. Akala ko, sapat na iyon, ngunit habang tumatagal, dumadalas pa. Sa umaga, tanghali, at gabi. 3 o 4 na beses sa isang araw, ay naging normal na. Nung huling bahagi ngang ika-4 na linggo, isang umaga. Pakmulat kong nga mata, naramdaman ko agad ang haplos ni Daniel. Mula sa aking likuran, papalapit siya. Daniel, gising ko na? Gising ka na rin pala, ate. Ang kanyang kamay ay yumakap sa aking baywang. Ang mainit niyang katawan ay gumapang sa aking likuran. Ginawa na natin kagabi. Kahit na umaga pa lang. Walang kaso iyon. Inilapat ni Daniel ang kanyang mga labi sa aking balikat. Nakakakiliti. Hindi ko namalayang napangiwi ako. Wala ka talagang katapusan, ano? Dahil gusto kita, ate. Bulong niya habang tumatawa. Bumuntong hininga ako ngunit humarap sa kanya. Hindi ko siya kayang tanggihan. Sa totoo lang, ayaw kong tumanggi. Sa lukngang silit na pinapasok ng sikat ng araw, naramdaman namin ang isa't isa. Sa bawat galaw ngang kamay ni Daniel, mabilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang lakas niyang ito. Ate, masarap. Oh, play de pa ba? Ha? Maikling sagot lang ang kaya kong ibigay. Humihingal ako. Naging isa kami. At nanatiling makasama hanggang sa tumaas na ang sikat ng araw. Pagkatapos, ngumiti si Daniel at nagsalita. Ate, hindi ka ba nagugutom? Ipaghahanda kita en almusal. Ikaw ang maghahanda? Oh, magpahinga ka. Ate, ako na ang bahala. Tumayo siya, nagbihis, at lumabas papunta sa kusina. Naiwan akong nakahiga sa kama, nakatingin sa kisame. Ang buong katawan ko ay pagod. Sa 58 taon aking buhay, ito ang unang pagkakataon na makaranas ng ganitong umaga. Anong swerte naman ito? Napangiti ako. Masaya ako. Totu. Bandang tanghali, halos pareho ang nangyari. Pagkatapos kumain ng tanghalian at habang nahuhugas ako ng pinggan, lumapit si Daniel mula sa likuran. Isang pamilyar na patana. Na naman? Ginawa na natin kanina. Kahit na. Tanghaling tapat. Walang kaso iyon.
Niyakap ako ni Daniel mula sa likuran. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan sa aking likod. Ang matigas niyang dibdib ay dumidiin. Dito? Oh, hindi pwede. Paano kung may dumating? Walang darating. Nakalok ang gate. Bumuntong hininga ako ngunit hindi ko siya itinulak. Nagsimulang gumalaw ang makamay ni Daniel. Huminto ang aking kamay na nahuhugas. Tanging tunog ng tubig at ang aming na hininga ang pumuno sa kusina. Maikli ngunit matindi. Ito ang unang pagkakataon na ginawa namin ng nakatayo at kakaibang mas nakakakilig. Siguro dahil sa tensyon na baka may makahuli. Pagkatapos, isinandal ni Daniel ang kanyang noo sa aking balikat at huminga ng malalim. Ate, ang sarap. Wala ka talagang katapusan. Dahil maganda ka. Ate, sa edad kong ito, maganda pa? Ano bang gimaganda sa akin? Talagang maganda ka, ate. Hindi mahalaga ang edad. Ngumiti ako. Tila seryoso ang binatang ito sa iniisip niya. Kahit parang loko. Gusto ko ang nga salitang iyon. Nang hapong iyon, dumating si Susan. Biglaan. Walang pasabi. Mabuti na lang at nagtatrabaho si Daniel sa kanyang silid. Oy, andito na ako. Uy, bakit ka napadalaw? Walang pasabi. Kapag nagsabi ako, iwasan mo ako. Hindi mo na nga sinasagot ang mga tawa ko. Umupo si Susan sa sala at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Hoy, bakit? Anong nangyari sa mukha mo? Anong meron sa mukha ko? Ibang-iba. Gumanda ang kutis mo, at kumikinang ang nga mata mo. Mukha kang bumatangang 20 taon. Nataranta ako at iwinagaywe ang aking kamay. Anong pinagsasabi mo? Ganito pa rin ako. Anong ganito pa rin? 35 taon na kitang kilala, alam ko kung may tinatago ka. Nanliit ang mamata ni Susan. Dahil sa binatang iyon, di ba? Ano? Yung border mong binata. Yung Daniel. Hindi ako nakasagot. Naramdaman kong namumula ang aking mukha. Ayan na nga ba? Kitang-kita. Napailing si Susan. Hoy, Sonia. Seryoso ka ba sa binatang iyon? Hindi naman kami. Anong hindi? Nakasulat sa mukha mo. Bumuntong hininga ako at tumupo. Hindi ko na maitatago. Oh, tama ka. Baliw ka. Seryoso? Sa lalaking 24 taon ang agwat sa iyo? Alam ko. Kalokohan. Hindi lang kalokohan. Pang-drama na ito. Matagal akong tiningnan ni Susan. Pagkatapos, bumuntong hininga siya at nagsalita. Pero mukha kang masaya. Ha? Ibang-iba ang mukha mo. Salop nga maraming taon, ngayon lang kita nakitang ganyan kasaya. O mas tamang sabihin na, salok ng 35 taon, ngayon lang. Parang maiyak ako. Susan. Mali ba itong ginagawa ko? Ewan ko. Siguradong pak-usapan ka makataw. Maksitsismisan ang makakapitbahay. Hinawakan ni Susan ang aking kamay. Pero buhay mo iyan, Day. 35 taon kang namuhay ng mag-isa. Hindi ba pwedeng maging masaya ka naman ngayon? Susan. Masaya ako para sa iyo, Sonia. Kahit ilang taon pa ang lalaking iyan, basta nakikita kitang nakangiti, masaya na ako. Sa huli, umiyak ako. Tinapik-tapik ni Susan ang aking likod. Umiyak ka pa? Masaya ka na nga, di ba? Salamat. Anong salamat? Makaibigan tayo, di ba? Ngumiti si Susan. Ngumiti rin ako. Kahit punong luha at sipon ang aking mukha. Pakaalis ni Susan, dumating ang gabi. Lumabas si Daniel mula sa kanyang silid at sabay kaming kumain ng hapunan. Habang kumakain, nagtanong siya. May bisita po kayo kanina? May narinig po akong boses. Si Susan, kaibigan ko. Ah, yung 35 taon mong kaibigan? Oh, alam na niya ang tungkol sa atin. Natigilan si Daniel. Ano po ang sinabi niya? Basta masaya daw ako. Okay lang.
Talaga po? Oh, mabuting kaibigan siya. Ngumiti si Daniel. Isang mukhang nakahinga ng maluwag. Pagkatapos kumain at magugas ng pinggan, nanot kami ng TV sa sala. Nakaupo si Daniel sa tabi ko. Halos makadikit ang aming nga balikat. Ate, masaya ang araw na ito. Bigla naman. Basta kasama kita. Ate, araw-araw masaya. Ngumiti ako. Ang binatang ito, minsan bigla na lang nagsasabi ng matatamis na salita. Sa una, awkward, pero ngayon, nasanay na ako. Masaya rin ako kasama ka. Talaga po? Oh, hinawakan ni Daniel ang aking kamay. Isang mainit na kamay. Matagal kaming nanood ng TV. Isang simpleng comedy show lang, ngunit ang simpleng pagsasama namin ay sapat na. Noon, lumapit si Daniel. Iyon na namang tingin niya. Na naman? Kanina iyon. Iba ngayon. Ilang beses mo ba kailangang gawin sa isang araw para makontento ka? Hindi ko po alam. Basta nakikita-kita, nakakaganito ako. Hinawakan ni Daniel ang aking balikat at inihiga ako. Sa sofa. Hindi ako lumaban. Sanay na ako. Sa walang katapusang lakas ng binatang ito. Dito? Oh! Nakakatamat nang pumunta sa kwarto. Ngumiti si Daniel at lumapit. Dumampi ang kanyang ngalabi. Lumalim ang aming halik. Nagsimulang gumalaw ang kanyang nga kamay. Ipinikit ko ang aking nga mata. Uminit ang buong katawan ko. Ang binatang ito, tila hindi talaga napapagod. Umaga, tanghali, gabi, walang katapusan. Noon, may narinig kaming tunok mula sa pinto. Isang kaluskos. Tunok ng pagbukas ng pinto. Sabay kaming nanigas ni Daniel. Sino iyan? Nakalok ang pinto. Nay, andito na po ako. Tila huminto ang aking pahinga. Si Marco, ang aking anak. Agad akong bumangon. Mabilis ding umayos ang upo si Daniel. Gusot ang aming magadamit. Magulo ang aming buhok. Ang ilang butones ang kanyang damit ay bukas. Nay, nasaan po kayo? Papalapit ang boses ni Marco. Papasok na siya sa sala. Sandali lang, Marco. Sigaw ko, ngunit huli na ang lahat. Pumasok si Marco sa sala. At natigilan. Tiningnan niya kami ni Daniel ng paulit-ulit. Ang magulong unan sa sofa, ang magulo kong buhok, ang bukas niyang damit, lahat nakita niya. Nanigas ang muka ni Marco. Nay, sino po siya? Hindi ako nakasagot. Hindi ako makapagsalita. Ako po si Daniel. Border po dito. Sumagot si Daniel para sa akin. Ang tingin ni Marco ay napunta kay Daniel. Border? Bakit po ang isang border ay nandito kasama ngang nanay ko sa sala sa ganitong oras at ganyan ang itsura niyo? Unti-unting tumas ang boses ni Marco. Tila nang hina ang aking makatuhot. Marco, ito. Nay, ano po ba talaga ito? Ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa sala. Tinitingnan kami ni Marco ng salitan, ako at si Daniel. Ang kanyang mamata ay malamig at matigas. Nay, sagutin niyo po ako. Ano po ba ito? Nanginginig ang boses ni Marco. Hindi ko alam kung galit, gulat, o pareho. Marco, umupo muna tayo at mag-usap. Umupo? Sa ganitong sitwasyon, tiningnan ni Marco si Daniel ng masama. Ilang taon ka na? 34 po. 34. Isang taon ka lang mas bata sa akin. Pero ginagawa mo ito sa nanay ko? Hindi nakasagot si Daniel. Lumapit ako kay Marco. Marco, ako ang magpapaliwanag. Walang kasalanan si Daniel. Walang kasalanan? Nay, sa tingin niyo po ba normal ito? Ang gawin ito kasama ang isang lalaking mas bata pa sa akin? Namula ang muha ni Marco. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang ganitong galit mula sa aking anak. Hindi po ba kayo nahihiya? Sa salitang iyon,
tila huminto ang aking pahinga. Ano? Ano na lang po ang sasabihin nege mega kapitbahay kapag nalaman nila ito? Hindi niyo po ba inisip ang reputasyon ko? Sigaw ni Marco. Kinagat ko ang aking labi. Nahihiya. Sinabihan akong sarili kong anak na nakakahiya ako. Gino, sandali lang po. Sumingit si Daniel. Ako po muna ang hihingi ngang paumanhin. Pasensya na po kung ganito ang naabutan niyo. Ngunit mahal ko po si Aling Sonia. Aling Sonia? Tinatawag mong Aling Sonia ang nanay ko? Nanlaki ang mga mata ni Marco? Sino ka ba talaga? Tinatawag ng isang border sa pangalan ang may-ari ngang bahay? Lumayas ka. Lumayas ka ngayon din. Itinuro ni Marco ang pinto. Hindi gumalaw si Daniel. Sabi ko lumayas ka. Marco, sigaw ko. Natigilan si Marco. Ito siguro ang unang pagkakataon na narinig niya akong sumiga. Sa loob ng 35 taon, hindi ko kailanman sinigawan ang aking anak. Huwag mong sabihing lumayas si Daniel. Ito ang pinili ko. Pinili? Ano po ang pinili niyo? Nay, ang makasama siya, ako ang pumili. Hindi makapaniwala ang ekspresyon ni Marco. Nababali na po ba kayo? Nay, wala po ba kayo sa tamang pag-isip? Ilang taon po ang agwat niyo? 24 na taon. Alam ko iyon. Kung alam niyo po, bakit niyo po ito ginagawa? Alam ko pong nahirapan kayo sa pagpapalaki sa akin ng walang ama. Pero hindi po ito tama. Sobra na po ito. Naramdaman kong namumuo ang mga luha sa aking mga mata, ngunit pinigilan ko. Kung iyak ako ngayon, magmumuha akong mas kaawa-awa. Anong sobra? Nanginginig kong sabi. Ano po? Anong sobra, sabi ko. Tiningnan ko si Marco ng diretso. Nalungkot din ako. Ang isang salitang iyon ay biglang lumabas sa aking bibig. Isang salitang hindi ko kailanman nasabi sa loob ng 35 taon. Mahigit 30 taon akong namuhay ng mag-isa. Sa edad na 23, iniwan akong tatay mo. Para lang mapalaki ka, hindi ko man lang naisip na tumingin sa ibang lalaki. Nay, sa takot na marinig mo ang salitang anak sa labas, hindi man lang ako nakipagdait ni hindi nakahawa ng kamay. 35 taon iyon, Marco. 35 taon. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Tumulo ito sa aking mga pisngi. Para mapalaki ka, naktrabaho ako sa restaurant. Naklinis akong makabahay. Nakdeliver akong diyeryo sa madaling araw. Kahit nakasugat-sugat ang mga kamay ko at sumasakit ang likod ko, hindi man lang ako nakapunta sa ospital. Kapag ikaw ang may sakit, mas nag-alala ako kaysa sa sarili kong karamdaman. Kapag nakikita kitang nakangiti, iyon na ang tanging kaligayahan ko. Namutla ang mukha ni Marco. Ganun ako namuhay sa loob ng 35 taon. Mali ba iyon? Hindi ba pwedeng maging masaya naman ako ngayon? Nay, tao rin ako. Malungkot din ako. Naisip mo ba iyon kahit minsan? Na ang nanay mo ay babae rin? Na gusto rin niyang mayakap, may kahawak kamay, at mahalin? Hindi nakapagsalita si Marco. Hindi ko pinunasan ang aking mga luha at nagbatuloy sa pagsasalita. Nangyari ito noong 23 taong gulang ako. Minahal ko talaga ang tatay mo nun. Ito ang unang pagkakataon na ikinuwento ko ito. Isang kwentong hindi ko kailanman sinabi. Kaklase ko siya sa kolehiyo. Guwapo, mabait, at ipinadama niya sa akin na ako ang pinakamahalagang tao sa mundo. Niyaya niya akong magpakasal. Sabi niya, habang buhay kaming magsasama. Sandali akong huminto. Naalala ko ang sandaling iyon. Ang araw na nakpropose siya sa ilalim ng punong nara. Ang sandaling iyon na parang akin ang buong mundo. Nang sabihin kong buntis ako, tumakas siya. Nakbago ang ekspresyon ni Marco. Hindi na siya sumasagot sa matawag, at nang puntahan ko siya sa bahay nila, lumipat na pala sila. Hindi mo alam kung gaano ako umiyak sa harap ng isang payphone. May buhay sa loob ko at hindi ko alam kung anong gagawin ko.
Nay, may mga nagsabi sa akin na ipalaglag ko. May mga nagsabi na ipaampon ko. Pero ayaw ko. Dahil anak kita. Kaya isinilang kitang mag-isa at pinalaki kitang mag-isa. Tiningnan ko si Marco. Saan po si tatay? Nang unang marinig ko ang tanong na iyon, hindi mo alam kung gaano kasakit. Hindi ko alam kung anong isasagot kaya nagtago ako sa banyo at umiyak. May namumong luha sa maga mata ni Marco. Ganun ako, namuhay sa loob ng mahigit 30 taon. Ikaw lang ang tiningnan ko. Wala akong panahon para makipagdat. At wala rin akong balak. O mas tamang sabihin na, inisip kong wala akong karapatan. Anong karapatan ngang isang single mother na makipagdate? Ganun ang inisip ko. Tiningnan ko si Daniel. Namumula rin ang kanyang nga mata. Pero dumating siya. Nagtitimpla ng kape para sa akin. Nagbubuhat ng mabibigat. At inalagaan ako buong gabi kapag may sakit ako. Sa loob ng 35 taon, walang sinuman ang gumawa niyon para sa akin. Kahit minsan. Muli kong tiningnan si Marco. Gusto ko ring mahalin. Kahit isang beses lang. Ganun ba iyon kasama? Katahimikan ang namayani sa sala. Nakatayo lang si Marco, hindi makapagsalita. Napagod ako at napaupo sa sofa. Umupo si Daniel sa tabi ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Isang mainit na kamay. Tiningnan kami ni Marco. Pagkatapos, tumalikot siya. Papunta sa pinto. Marco. Tatawag po ako. Kailangan ko lang pong mag-isip. Isinara ang pinto. Narinig ko ang paglayo ng kanyang ngayapak. Sumandal ako sa balikat ni Daniel at umiyak. Nang malakas. Tila ang maluhang pinigilan ko sa loob ng 35 taon ay sabay-sabay na lumabas. Ate, okay ka lang? Hindi ko alam. Paano kung magalit sa akin si Marco? Hindi siya magagalit. Nagulat lang siya. Sobra ba ang ginawa ko? Sinabihan kong ganun ang anak ko? Hindi. Kailangan mong sabihin iyon. 35 taon mo iyong kinimkim. Inaplos ni Daniela ang aking likod. Matagal akong umiyak bago kumalma. Kinabukasan, umalis si Daniel. Nang tanungin ko kung saan siya pupunta, sinabi lang niyang may asikasuhin siya. Gabi na siya bumalik. Kakaiba ang kanyang ekspresyon. Saan ka galing? Nakipagkita po ako kay Marco. Nagulat ako. Si Marco. Paano? Hiningi ko po ang numero niya at tinawagan ko. Nakita kami sa isang coffee shop. Anong sinabi niyo? Umupo si Daniel at nagsalita. Sinabi ko pong mahal na mahal kita, ate, na hindi mahalaga ang edad. Anong gisabi ni Marco? Sa una po, nagalit siya. Sino daw ako para gawin iyon sa nanay niya? Nanikip ang aking dibdib. Ikinuwento ko rin po ang tungkol sa akin. Ang tungkol sa iyo? Na isa rin po akong taong iniwan. Nainiwan akong ng nanay ko nung 7 taong gulang ako, at halos itakwil ng tatay ko. Na buong buhay ko, hindi ko alam kung ano ang tahanan, at nalaman ko lang ito nang makilala kita. Hinawakan ni Daniel ang aking kamay. Sinabi kong gusto kitang paligayahin. Na matapos ang mahabang panahon na mag-isa ka, ako na ang makakasama mo. Ganun po ang sinabi ko. Nayak ako. Anong sabi ni Marco? Tumayo lang po siya at umalis. Bigla na lang po. Bumuntong hininga ako. Tila hindi pa rin matanggap ni Marco. Nang gabing iyon, bago matulog, tumunok ang aking telepono. Si Marco. Hello? Nay, ako po ito. Kalmado ang boses ni Marco. Iba sa kahapon. Nay, sinabi ko na po sa asawa ko. Sinabi. Ang alin? Ang tungkol po sa inyo. Ang tungkol po sa lalaking iyon. Kinabahan ako. Ano kaya ang sinabi ngang manugang ko? Sabi pong asawa ko, sandaling huminto si Marco. May karapatan din daw pong lumigaya si nanay. 35 taon na po kayong mag-isa, hindi po ba pwedeng maging masaya naman kayo ngayon? Napahinto ako sa pahinga. At tinanong niya po ako. Kailan ko daw po huling nakitang ngumiti si nanay? Isang ngiting talagang masaya.
Nanginginig ang boses ni Marco. Hindi ko po maalala. Kung kailan ko po huling nakitang ganon kayong ngumiti. Marco. Nay, babalik po ako diyan. May gusap po tayo ng harapan. Napatay ang tawa. Niyakap ko ang telepono sa aking dibdib at umiyak. Sa tabi ko, niyakap ako ni Daniel. Ate, magiging okay ang lahat. Oh, mukhang magiging okay na nga. Nang gabing iyon, natulog ako sa mabisik ni Daniel. Sa unang pakakataon sa mahabang panahon, nakatulog ako ng mahimbing. Kinabukasan ng hapon, bumalik si Marco. Sa pagkakataong ito, nagpasabi siya. Tumawag siya sa umaga at sinabing darating siya bandang tanghali. Mula umaga, hindi mapakali ang loob ko. Paulit-ulit na umikot sa isip ko ang sinabi niya sa telepono. Sinabi raw ngang manugang ko na may karapatan din akong lumigaya. Kung totoo ba iyon, kung taos puso na bang tinanggap ni Marco, hindi ako sigurado. Hinawakan ni Daniel ang aking kamay. Ate, huwag kang masyadong mag-alala. Mula sa narinig ko sa telepono, mukhang okay na. Pero kinakabahan pa rin ako. Baka sa labas lang iyon. Hindi iyan. Kailangan lang ni Marco ngang panahon para mag-isip. Tumangho ako, ngunit mabigat pa rin ang aking puso. Pagsapit ngang tanghali, may narinig akong tunog ng sasakyan sa labas. Si Marco na iyon. Huminga ako ng malalim at lumabas sa pinto. Binuksan ni Marco ang gate at pumasok. May dala siyang isang bagay. Isang bouquet ng bulaklak. Isang bouquet ng puting chrysanthemums at pink na rosas. Nay, tumayo si Marco sa harap ko. Iba na ang kanyang ekspresyon. Ang galit at gulat ay napalitan ng isang komplikadong emosyon. Para po sa inyo, inabot ni Marco ang bouquet. Naguguluhan kong tinanggap. Ano ito? Bigla naman. Pasensya na po. Yumuko si Marco. Kahapon po, sobra po ang ginawa ko. Ang pagsabi ko pong nakakahiya kayo. Patawarin niyo po ako. Napahinto ako sa pahinga. Humihingi ng tawad si Marco. Isang 35 taong gulang na anak na yumuyuko sa kanyang 58 taong gulang na ina. Marco, kagabi po, matagal kaming nakusap nga asawa ko. Sabi niya po sa akin, itinaas ni Marco ang kanyang ulo, namumula ang kanyang mamata. Mukhang hindi siya nakatulog. Naisip ko daw po ba kung gaano kahirap ang pinagdaanan niyo sa loob ng 35 taon? Kung gaano katakot ang mag-isa na mag-anak at magpalaki ngang bata sa edad na 23. Naramdaman kong namumuo ang mga luha sa aking mga mata. Hindi ko po naisip. Sa totoo lang po, hindi ko po kailanman inisip kung gaano kayo kalungkot. Nababae rin po kayo. Na gusto niyo rin pong mahalin. Nangingini ang boses ni Marco. Ako lang po ang marong kayo sa loop na 500 taon. Ako lang po ang tiningnan niyo. Ngunit ako, nakaral, naktrabaho, nakasawa, at binuo ang sarili kong buhay. Iniwan ko po kayong mag-isa. Marco, hindi. Paminsan-minsang tawag at pagbisita tuwing Pasko. Iyon lang po. May mga pakakataon pong nakalimutan ko ang birthday niyo. Dahil abala daw po ako. Pinunasan ni Marco ang kanyang maluha. Kagabi po, sabi nga asawa ko, nakita ko na ba daw po si nanay nang ngumiti ng masaya? Hindi ko po maalala. Kung kailan ko po huling nakitang ganun kayong ngumiti. Sa huli, umiyak ako. Sinubukan kong pigilan, ngunit hindi ko kaya. Pero kahapon po, nang makilala ko ang lalaking iyon, si Ginoong Daniel, habang nakukuwento po siya tungkol sa inyo, nakangiti po siya. Kumikinang ang mga mata niya. Naisip ko po, may taong ganito magmahal kay nanay. Hinawakan ni Marco ang aking kamay. Nay, maging masaya po kayo. Sa isang salitang iyon, bumigay ako. Niyakap ko si Marco at umiyak. Ang maluhang pinigilan ko sa lupeng. 35 taon ay muling bumuhos. Marco, salamat. Pasensya na po, Nay. Huli na po ako. Hindi.
Hindi pa huli. Salamat sa pagdating mo. Matagal kaming makayakap. Mula nung bata pa siya, ito ang unang pakakataon. Ang mahigpit na payakap sa aking anak. Nang medyo kumalma na ako, pumasok kami sa sala. Naghahanda si Daniel ng sa kusina. Nang makita niya si Marco, lumapit siya. Ginoong Marco. Ginoong Daniel. Nakaharap silang dalawa. Sandaling katahimikan. Unang nag-abot ng kamay si Marco. Pakialagaan po si nanay. Nagulat si Daniel ngunit tinanggap ang kamay. Opo, pinapangako ko po. Kapag pinahirapan niyo si nanay, sa akin po kayo mananagot. Naintindihan ko po. Hinding-hindi po iyon mangyayari. Ngumiti si Marco. Ngumiti rin si Daniel. Habang tinitingnan ko sila, parang maiyak na naman ako. Umupo kami sa sala at uminom ng Kahit awkward, unti-unting nagkaroon ng usapan. Tinanong ni Marco si Daniel ng iba't ibang bagay. Kung ano ang trabaho niya, kung sino ang pamilya niya, kung bakit niya nagustuhan ang nanay niya. Tapat na sumagot si Daniel. Ang tungkol sa pag-iwan sa kanyang ina nung bata pa siya. Ang buong buhay na hindi niya alam kung ano ang tahanan. Ang pagkakataong nakilala niya ako at nalaman kung ano ang ibig sabihin ng tahanan. Lahat sinabi niya. Matagal na nakinig si Marco bago nagsalita. Pareho po pala tayo. Po? Hindi ko rin po nakilala ang tatay ko, si nanay lang po ang meron ako, kaya alam ko po kung gaano kalungkot ang walang pamilya. Tumango si Daniel. May pamilya na po kayo ngayon. Ang nanay ko po ang pamilya niyo. Sa salitang iyon, may namumuong luha sa mata ni Daniel. Naluha rin ako. Umuwi si Marco bandang gabi. Bago umalis, muli niya akong niyakap. Nay, dadalaw po ako ng madalas. Sige. Pero kung abala ka, okay lang. Hindi po. Dadalaw po ako. Totu po. Pagkaalis ni Marco, matagal akong nakatayo sa labas ng gate. Lumapit si Daniel sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay. Mayos na ang lahat, ate. Oh, mayos na. Umiyak ka ba? Namumula ang mga mata mo. Hindi ako umiyak. Sinungaling. Ngumiti ako. Niyakap ako ni Daniel. Pasok na tayo. Kakain pa tayo ng hapunan. Ilang araw ang lumipas. Dumating ulit si Susan. Alam na niya ang tungkol kay Marco. Ikinuwento ko na sa kanya sa telepono. Hoy, Sonia. Ang galing mo. Ano? Nakuha mo ang basbas ng anak mo. Isang romance ng matandang babay at batang lalaki na may family reconciliation. Pangdrama na ito. Anong drama? Buhay ko ito. Ang buhay mo ay parang drama, de. Nainggit ako sa iyo. Seryosong sabi ni Susan. Alam ko kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo. Ngunit ngayon, may mabuti kang tao sa buhay mo. At tanggap ang anak mo. Ano pa ang hahanapin mo? Salamat Susan. Anong salamat? Masaya lang ako para sa kaibigan ko. Tiningnan ni Susan si Daniel. Nakahanda si Daniel na merienda sa kusina. Pero ang gwapo niya talaga. Kung ako iyan, mahuhulok din ako. Hoy! Huwag kang tumingin. Joke lang, joke lang. Naktawanan kami. Sa unang pakakataon sa mahabang panahon, nakatawa ako ng maluwag. Ganun lumipas ang panahon. Isang araw, isang linggo, isang buwan. Ang aming buhay ni Daniel ay mapayapa. Sabay kaming gumigising sa umaga para uminom ng kape. Sa tanghali ay ginagawa ang aming nagawain at sa gabi ay sabay kumakain. At sa gabi, sabay kaming natutulog. Siyempre, hindi lahat perpekto. Napansin na mga kapitbahay. Narinig ko ang mga tsismis. Alam niyo ba yung bahay na iyon? Yung may-ari, may relasyon sa Batang Border. Talaga? Ilang taon daw ang akwat? 24 na taon daw. Halos mag-ina na. Diyos ko. Sa edad niyang iyon, ganyan pa ang ginagawa. Kapag pumupunta ako sa palengke, ramdam ko ang ngatingin.
Kapag kasama ko si Daniel, tinitingnan kami ngang gatao. May mga diretsong nagtuturo pa. Sa una, nainis ako. Nahihiya. Nawa rin ako kay Daniel. Daniel, hindi ka ba nahihirapan dahil sa akin? Tinitignan tayo ngam gatao. Wala akong pakialam. Talaga? Hindi ka nainis? Basta kasama kita, masaya ako, kahit anong sabihin nila. Mas hinihpitan ni Daniel ang hawak sa aking kamay. Kung naiinis ka, ate, hindi na lang tayo maghahawak kamay? Hindi. Hawakan mo. Huwag mong bibitawan. Mas hinigpitan ko ang hawak. Kahit nakakahiya, masaya ako. Ayokong bitawan ang kamay na ito. Si Marco, tulad ng ipinangako niya, ay madalas dumalaw. 2 o 3 beses sa isang buwan, nagpapakita siya. Minsan, kasama pa ang manugang ko at ang aking apo. Lola, sino po itong tito na ito? Tanong ng apo ko habang tinuturo si Daniel. Sandali akong nataranta. Si Marco ang sumagot. Kaibigan ni Lola. Mabait na tito. Kaibigan? Pero bakit po lagi siyang nandito? Dahil malungkot si Lola, kaya sinasamahan niya. Naguluhan ang apo ko ngunit hindi na nagtanong pa. Ganun ang mga bata. Hindi sila nag-isip ngang komplikadong bagay. Isang gabi, nakaupo kami ni Daniel sa hardin, pinapanood ang papalubok na araw. Ang langit ay nagbabago mula sa kulay kahel, sa kulay rosas, hanggang sa kulay lila. Ate? Masaya ka ba? Nag-isip ako sandali. Masaya ba ako? Sa totoo lang, may mga pagkakataong hindi ako mapakali. Ang isipin na hindi ko alam kung hanggang kailan mananatili si Daniel sa tabi ko. Ang pag-aalala kung sa loob ngang 10 taon, 20 taon, ganito pa rin kami. Minsan dumarating ang maga iyon sa gabi. Ngunit sa sandaling ito, masaya ako. Oh, masaya ako. Ako rin. Hinawakan ni Daniel ang aking kamay. Isang mainit na kamay. Ate, hindi ako alis, alam mo iyan, di ba? Alam ko. Hinding-hindi ako alis. Habang buhay? Hindi natin alam ang habang buhay. Hindi mo alam kung paano magbabago ang puso ng isang tao. Hindi magbabago. Ang puso ko. Ngumiti ako. Ang binatang ito. Dahil bata pa, hindi niya alam na ang mga bagay sa mundo ay hindi ganon kasimple. Ngunit gusto ko ang pagiging inosente niya. Sige, maniniwala akong hindi magbabago. Totoo iyan, ate. Sumandal si Daniel sa aking balikat. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Palubok na ang araw. Unti-unting dumidilim ang langit, at isa-isang lumalabas ang mabituin. Nag-isip ako. Tungkol sa aking buhay. Sa edad na 23, iniwan ako. Sa mahabang panahon, namuhay akong mag-isa. Hindi ako nakipagdat. Hindi nakahawak ng kamay. Nakalimutan ko na kung ano ang pag-ibig. Ngunit sa edad na 58, nangyari ito. Isang lalaking 24 taon na mas bata sa akin ang nagsabing mahal niya ako. At minahal ko rin siya. Isang imposibleng bagay. Isang bagay na sa drama lang nangyayari. Nagsitsismisan ang mga kapitbahay. Sa edad kong ito, ganyan daw ako. Walang hiya. May relasyon sa lalaking kasing edad ng anak ko. Ngunit nalaman ko na ang mabuhay ayon sa sasabihin ngang iba ay hindi kaligayahan. Na ang buhay ko ay akin. Napakatapos ng 35 taon na pagtitis, pwede na akong mabuhay para sa sarili ko. Ate, anong iniisip mo?